Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Raybay at shoutout kay Renzi Duardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hagong. Hindi nagtagal, si Fumang at ang iba pa sa gitna ng kay Xianggo ay nakaranas ng mas marahas at kakilakilabot na lindol. Kung nababalisa lang noon, ang naranasan ngayon ni Fumang at ng iba pa ay marahas na pagyanig na parang bangungot. Napailing pa ang isang grupo ng mga tao sa lupa dahil kulang sila sa lakas at hindi na makatayo. Matapos may hatid ang gas, ang mga taong ito ay tumalon mula sa lupa, lumutang sa hangin, at lumingon sa likod. Nagulat sila nang makitang ang lindol ay masasabing kakilakilabot. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tulad ng isang malaking puno sa unos, umuuga ng mabangis. Ngunit ang kakaiba ay ang gayong napakalaking lindol, ayon sa convention, ang lupa ay mapupunit, ngunit ang lupain dito ay buo. Ito, halatang takot na magsalita si Fumang. Buzz. Marahas na nanginginig na parang lantang general, mula dito mabilis patungo sa periphery release. Aaron, nakikita ko kung saan ka pupunta. Sa panlabas na bahagi ng nakulong na walang kamatayang valley, si Wang Janzi ang nanguna. Sa ilalim ng kontrol ng dalawang tunay na Diyos, hinampas niya ang katawan ni Han Sanchen sa likod, na agad namang ikinagulat ng katawan ni Han Sanchen. Nabigla rin siya ng 7 pang katawan. Malinaw, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkubkob at pagsupil, si Han Sanchen ay pumasok sa isang estado ng matinding pagkahapo. Bagamat nasa Aaron ang puso ng pamilya ng Dragon, pagkatapos ng maraming digmaan, ang puso ng pamilya ng Dragon ay palaging limitado. Bilang karagdagan, ngayon, ang isang tao ay nakikipaglaban sa 10,000 tao, at ang pagkawala ay hindi maisip. Kahit na nasa puso ng pamilya ng Dragon, sa wakas ay nararamdaman ng Aaron kung ano ang tuyo ng langis. Ang suporta ng pamilya ng demonyo ay nagbigay ng pagkakataon sa Aaron na huminga, ngunit ito ay isang hininga lamang. Kahit na ang mga sundalo ng demonyong pamilya ay gumawa ng isang matagumpay na sorpresang pag-atake at nagdulot ng matinding pagkalugi sa 3 pamilya, sila ay nasa isang malaking kawalan sa bilang, at walang kasing dami ng mga eksperto tulad ng 3 pamilya. Sa kaibahan, ito ay isang patak lamang sa balde. Sa paghina ng 3 pamilya, ang isa pang grupo ng mga eksperto tulad ni Wang Wenji ay bumalik sa likuran upang sumuporta, at ang angkan ng demonyo ay nahulog sa isang matinding pagkubkob. Pagkatapos, syempre, kapag ang mga demonyo ay nasa kawalan ng pag-asa, sila ay pinilit na palapit sa pamamagitan ng pagkubkob ng 3 pamilya, at ang mga nasawi ay nagsimulang maging mas madalas. Para sa Aaron at Sanzang demonyo, ito ay isang desperado na sitwasyon. Aaron 8 Gold Body Gold Light ay naging lubhang hindi matatag na patuloy na walang laman na flash, halatang hindi makakahawak ng matagal. I'll stop everyone. You take the opportunity to get out. Sinulyapan ni Aaron ang hilagang langit ng Diablo at sinabi sa malamig na boses. Bagamat hindi niya alam kung bakit iniligtas siya ni Mo Baitian at ng iba pa, dahil narito ang iba upang iligtas ang kanyang sarili, may utang siyang pabor sa iba. Sa huling sandali na ito, natural na nilalayo ng Aaron na bayaran ang pabor, kahit gaano pa niya kayang hayaan silang makatakas. Hindi, haharangan namin lahat. Lumabas ka na. Ang masamang hilagang langit ay hindi gustong umungol. Hindi niya masabi kung gaano siya katangkad, at hindi rin niya maisasakripisyo ang sarili niya para sa iba, ngunit alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ang Diablo. Kung walang mataas na digmaan sa alinmang kampo, gaano man karami ang mga tao sa kampo na ito ay isang mababang kampo, dahil walang magseseryoso sa iyo.
Ngunit kung mayroon kang isang mataas na digmaan, kahit na walang tao sa iyong kampo, sino ang nangangahas na huwag pansinin? Ito, katulad na lang ngayon ng pagtulong sa pamilya. Kung wala si Gaozan, kahit na isa ang buhay sa tatlong malalaking pamilya, mabilis siyang mapapalitan ng iba at magiging object ng panlilinlang. Ngunit sa kabilang banda, sina Lu Wuzhen at Aoshi, kahit iisa lang ang tao sa pinto, sino ba ang maglalakas loob na magalit? Napakaraming taon nang inapi ang mga demonyo. Mahirap maging top-level master sa ganitong uri ng pagsupil, kaya nahulog sila sa isang patay na bilog at unti-unting pumunta sa gilid ng pagbagsak. Ang paglitaw ng Aaron ay ang tanging pagkakataon para sa mga demonyo. Sa tulong lamang ng Aaron, ang mataas na digmaan, makakaalis ang mga demonyo mula sa ipong putik at lalong umunlad. Kaya, kinailangan niya, uuwi na ba ako? Aaron isang ngiti, malamig na boses na paraan, ako withdraw nang. Kaya mo ba silang labanan? Ako ang pangunahing target nila. Umalis ka, o mamamatay tayong lahat dito. Panipi, bumagsak ang boses, biglang bumukas ang balbula ng Aaron katawan, ang lahat ng enerhiya ay ganap na nalabas upang mapatay. Malinaw, ang Aaron ay gumagawa ng isang huling labanan. Hindi sa Aaron ay ayaw mabuhay, ito ay ang iba ang panig ay talagang napakalakas sa halos 100,000 elite na sundalo, pabayaan ang Aaron, kahit sinong tunay na Diyos sa larangan ay hindi makayanan. Go! Aaron mga kamay ng isang coagulation, 8 langit na apoy na buwan ay biglang nagtipon sa isang lugar, direkta patungo sa isang direksyon. Bigla na lang, ang Skyfire Moon Wheel ay nag-convert sa isang malaking pula at lila na alon, at direktang bumaligtad. Boom! Daan-daang metro ng mga pader ng tao ang direktang sumabog mula sa isang malaking puwang ng malalaking alon. Sigaw ni Go Aaron. Pagkatapos, pinamunuan ng buong tao ang 7 iba pang katawan upang lumipad. Ang isa ay lumipad upang protektahan ang puwang. Ang iba pang 7 katawan ay direktang pinalamutian sa hangin, nagsama-sama, at binomba sa 7 direksyon. Hindi mabilang na mga tao ang agad na nahulog sa ilalim ng pag-atake ng Aaron. Nang makakita ng ganoong eksena, ang demonyong multo, na palaging hindi kumbinsido, ay medyo natigilan, is this a fucking man? Sa sandaling lumiit ang mga mata ng demonyo, tumingin siya sa Aaron sa hangin, ngunit hindi niya maiwasang sabihin sa kakaibang boses. Hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay nakipag-away sa kanya ng napakatagal at hindi siya pinabagsak, bagaman nandito si Lao Su para iligtas ka, at pagkatapos ay iligtas mo siya, ito ay walang katuturan, gayunpaman, matigas ka, Aaron. Kung makakalabas ka ng buhay, ang troll hole nang. Ganyan din ang sasabihin ni Lao Zi sa iyo, maghulog ka ng isang salita, isang kamay ng demonyong multo, manguna sa hukbo at sumigaw, umalis ka. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Qingji na lingunin ang Aaron. Ang isa sa kanila ay nagbabantay sa labasan para sa kanyang sarili at sa iba. Ang 7 iba ay hindi magagapi gaya ng 7 Buddha. Biro lang na hindi sila nabigla. Bagamat nabigo siyang iligtas ang mga tao sa pagkakataong ito, hinayaan niya ang kanyang sarili na mahulog sa isang desperado na sitwasyon, ngunit hindi kawalan na pahalagahan ang gayong malapit na pakikipaglaban sa Diyos. Tumingin din si Morbate Ian sa Aaron ng may pag-aatubili. Ang taong maaaring mag-alay ng kanyang buhay para sa katwiran ay dapat na pinakamahusay na pinuno. Sa pag-iisip nito, sumigaw siya sa Aaron, Aaron, mabuhay ka para sa akin. Kung mabubuhay ka, hahayaan mo akong pumunta sa silangan ng Morbate Ian. Ang aking espesyal na ina ay hindi kailanman pupunta sa kanluran. Mga kapatid, umatras para sa akin. Habang pinamunuan ni Morbate Ian ang huling grupo ng mga tao na umatras, opisyal na umalis sa larangan ng digmaan ang mga tao ng pamilya ng demonyo. Gustong pangunahan ni Wang Mianji ang pagtugis, ngunit hinarang siya ni Ao. Masayang tumingin si Aoshi kay Aaron sa ere at hindi niya mapigil ang mapangiti. Aaron, sa tingin ko hindi ka papatay sa pagkakataong ito. Maaaring baguhin ng Banging for Soul Array ni Luruaksan ang katawan sa 4 at 8, na maaaring mapahusay ang kakayahan nito sa isang iglap. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na pagkakatawang tao na ito ay iba sa mga ordinaryong pagkakatawang tao. Ang ordinaryong pagkakatawang tao ay maaaring mabago sa pamamagitan ng mirage o enerhiya, ngunit ang 4 na hanay ng mga kaluluwa ng hilagang underworld ay hindi ganito.
Ito ay ang Nomenon mismo na hinugot sa pamamagitan ng puwersa, na ang bawat isa ay maaaring ituring bilang Nomenon na pag-iral, at ang lakas nito ay natural na walang kapantay. Ito ay katumbas ng isang taong agad na nagiging 4 o kahit 8 tao na may parehong lakas na gaya niya. Katumbas din ito ng 8 Aeron na sabay na labanan. Bilang karagdagan, ibinabahagi nila ang karaniwang pagkamuhi at ibinabahagi ang pinsala. Ang bawat Nomenon ay may proteksyon ng walang kamatayang Shuankai at Xuanwu Totem. Ang Aeron ay natural na walang masasabi. Ang pag-atake na parang mabangis na tigre, ang pagtatanggol na parang dugong baka, at ang puso ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya ng pamilyang dragon, ang lakas ng Aeron ay natural na umabot sa punto ng halos hindi nagkakamali, at ang kanyang lakas ay tumaas din ng husto. Nagbibigay din ito ng sakit ng ulo kina Lu Wuzhen at Aoshi. Gayunpaman, hindi ito pareho ngayon. Para kay Aoshi, hindi lamang pagod ang Aeron, ngunit nagsisimula ring mawala ang kanyang pinakapangunahing dahilan. Ang kombinasyon ng 7 magkakahiwalay na katawan ay maaari talagang bumuo ng isang bilog at walang mga patay na dulo sa depensa at pag-atake, ngunit ito ay may malaking kawalan. Iyon ay upang ilantad ang lahat ng kahinaan sa bawat isa. He's strong. He thinks this guy is too scattered, but now, this guy has come together. May lamig sa mga mata ni Ashi. Agad na tumawa si Wang Huanji at tinapik ang kanyang hita. Oo, napakalakas niya sa bawat dibisyon. Malaki ang pagod namin para harapin sila ng hiwalay. Bagamat marami kaming tao, hindi namin makonsentrate ang aming firepower, ngunit ngayon, iba na. Sa puntong ito, ang mga mata ni Wang ay kumikinang sa tagumpay. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Aeron. Yung mga demonyo, hayaan mo sila, pero isang gang ng mga mandurumog, kung gusto mo silang patayin, magagawa mo ito anumang oras. Sa kasalukuyan, Aeron ang pinakamahalagang bagay. Sinasabi mo sa lahat na sundin ang aking mga utos at magtipon para sa akin upang salakayin. Dahil doon, tumingin si Aoshi kay Lu Wuzhen sa kabilang panig. Malinaw na tumigil doon si Lu Wuzhen, at halos tulad ni Aoshi, hindi siya nagpadala ng mga tao para tugisin ang mga demonyo. Siya rin ay isang pantay na master. Mahahanap ni Aoshi ang mga pagbabago sa sitwasyon ng digmaan, at mahahanap din sila ni Lu Wuzhen. Hindi nagtagal, muling pinatatag ng 3 pamilya ang pagbuo, at pagkatapos ay lumingon ang lahat upang tumingin sa Aeron sa kalangitan. Sa kalagitnaan ng hangin, natural na nakita ng Aeron na ang lahat ay nakaharap sa kanya ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang Aeron ay wala sa kaunting gulat. Sa kabaligtaran, nagsimula siyang ngumiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Para sa kanya, paanong hindi niya malalaman na ito ay isang malaking kapintasan? Kung wala siyang sariling ideya, hindi ba? Halatang hindi. Lahat, sundin ang utos ko, atake. Pag-atake. Habang umuungal ng malakas si Aoshi, sinundan siya ni Wang Zaizi, at ikan-away ni Lu Wuzhen doon ang kanyang kamay. Sa oras na ito, muling lumilitaw ang mga kababalaghan sa mundo. 10,000 spell ang inilunsad sa halos parehong oras. Para saglit, sila ay kasing kinang ng mga paputok sa langit. Napakahirap ilarawan ang makulay at makulay sa madaling salita, hindi masusupol ang kagandahan na sa ilalim ng nakakasilaw na mundo, ang nakatago ay isa rin sa pinakamalaking pagpatay sa mundo. Sino sa mundo ang makakalaban nito? Tandang pananong tandang padamdam. Tuldok. Talagang ginawa niya ang nakamamatay na pagkakamali sa huling sandali ng buhay at kamatayan. Kahit matapang siya, wala pa rin siyang karanasan. Panipi. Oo, ang paghihiwalay ni Badaw ay laging umaabot ng libu-libong milya, kaya't kahit na maraming tao sa kabilang panig, kailangan niyang maglaan ng maraming lakas at lakas ng tao upang maputol ang kanyang paghihiwalay. Ngunit ngayon ay ginagawa niya ito, nakatumbas ng pagsasama-sama ng kabilang panig. Ano ang silbi kung ayaw niyang mamatay ng mag-isa? Mukhang maagang magtatapos ang labanang ito. Gayunpaman, kahit paano sabihin, ang Aeron, na may sariling lakas, ay kayang dalhin ito sa ang kasalukuyan. Ito talaga ang salitang, Bull Force. Panipi, ang hininga ng Panginoon ay mananatili lamang sa kasaysayan. Ang kabayanihan ay maikli, ngunit gayon din. Nang makita ang pag-atake ng Wandaw, maraming tao sa alyansa ang napabuntong hininga. Bagamat ang pagkakamali ng Aeron ay tila napakatanga sa mata ng maraming tao,
Maraming tao ang nakakaintindi nito. Kung tutuusin, normal lang na magkamali ang mga tao pagkatapos ng mahabang labanan. Sa dulong iyon, nakita rin ng mga taong demonyong nakatakas ang sitwasyon sa likod nila. Gusto pa nga siyang patayin ni Demon Bait Ian, ngunit hinawakan siya ni Chingji, umiling at sinabi sa kanya, ang pagkakamali ni Aaron ay halatang makaakit ng apoy para sa atin. Dapat nating igalang ang kanyang pinili. Oo, hindi siya kilala noon ni Aaron, pero sa pagkakataong ito, susundin ko siya. Bulong din ng demonyo, ngunit magiging Aaron kaya ang naisip nila. Malinaw, hindi ito ang kaso. Nang ang lahat ng mga spell ay ibinato kay Aaron, biglang ngumiti si Aaron, at pagkatapos ay gumalaw ang buong tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po